Lagi ka nag Dun sa Full House, ako si Luigi. Boss ko lang doon, pakaraniwan lang boss ko. Jesse, mas maalagaan kita kaysa kay Justin. Kaya ako na lang piliin mo. Meron ako rin yung Noriyasu doon sa Sunny Pink Cartoons. Ako yung boss sa bata. Ang boss ko naman doon. Kamusta ka na? Kamusta ka na, Jing? Punta na tayo sa may kabilang kanto para nang sa ganun makapaglaro na tayo. Kamusta na mga anak? Siguro naman naiintindihan nyo kung anong dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Humanda kayo! Ako na ang tatapos sa inyo! Ako nga pala si Jay De Castro. Sa ngayon ay ako yung nagdidirect dito sa Creative Voices. Dati rin akong director sa ABS. At sa ngayon ay kinuha tayo ni Sir Pocholo na mag-direct dito ng mga movies sa Creative Voices. Actually, nung mga time na yan, it was 1997, I think, mga ganun, 97, 98. Medyo mayroon kung bago pa yung telepono namin nun Bayantel. So, dahil bago pa yung telepono namin, tawag-tawag, kung kani-kanino, marami nagsabi na, ganda raw boss ka sa telepono. Sabi ko, talaga. Nung ako, tumawag ako sa ABS. Tawag-tawag, hinanap ko yung number sa Yellow Pages. Tapos, sa akong sakto, ang nakausap ko nun, yung big boss sa ABS sa dubbing sa film and foreign pa yatang division yung parang ganun. Then, tinransfer ako kay Tito Dan. Pinapunta ako na Tito Dan dun sa dubbing. At nung sinubok ako, may kinuha akong man character doon, yung mga soldier. Yun, sabi niya, may timbre naman daw, kaya okay na yun. Nagtuloy-tuloy na. Mula nun, lahat ng mga project ni Tito Dan, ni Tito Dan, Danny Mandia, kasama na ako. Ngayon, medyo nahinto tayo ng mga 2010 dahil nakapagtrabaho tayo sa ibang field. Then, this 2022, bumalik tayo. Siguro, nakita kami ni Choi at nagkausap-usap kami. In-introduce niya sa akin itong Creative Voices, which is noon, alam ko na to. Kaso ng time na yun, nagsisimula pa rin siya. So ngayon, nagulat talaga ako dahil ang dami ng mga pinagbago, ang dami ng mga bago, ang dami ng mga bagong muka. J. De Castro. Si Lord J. Si KJ. Yan. Pakilala ka, Jay. Ako nga pala si J. De Castro. Anong ginagawa mo? Internet. Nagsasurf ako, nagsasurf. Yan yung mga ginagawa mong mga dubbing. Research. Ala, pakiulit nga Ano yung tanong. mga ginagawa mong programa? Yung mga nagawa mo na? Ang ginagawang programa, Kuruchan, GTX, then Inuyasha, Sunny Pig, tsaka offline. Offline. Offside. Nagsimula kami magkakalala nung nagkaroon kami ng dubbing sa pelikula. So, meron kaming crowd dubbing sa pelikula. Kami yung nagka-crowd dubbing sa mga pelikula noon. Kami naman yung umaaway sa mga sundalo. Ganun ang ginagawa namin. Siguro mag-uumpisa kami mga alas 9 ng umaga. Makakauwi kami niya mga alas 3, alas 4. Doon kami nagsimula hanggang sa nagkaroon na ng mga Mexican novela, mga telenovela, mga ganyan. Tapos, nakaikot na kami sa lahat ng studio dito sa Luzon. Ang kagandahan lang kay Brother Joy, talagang kahit may pandemic, gumagawa siya ng paraan sa ating sa mga talent na alam niya na siguro nilagay siya dyan para nang sa ganun mabigyan ng boses yung mga maliliit na talent noon. Na dati, kasi sa amin, kung sino lang kakilala mo, pwede. Wala na yung dito dumadaan sa isang pag-aaral, sa isang academy, walang ganon. Basta kung sino lang yung mga kakilala mo. Kaya nga ako, dahil lang sa tao ganon, na dahil sa gusto ko lang mag-dub, yun,
pinagbigyan na pagbigyan. Pero kung siguro kung wala kami telepono, baka wala akong ngayon dito. Parang gano'n. Ngayon naman siguro, sa mga gusto magsimula, mag-dubbing, gusto nila sa tingin, lahat naman tayo po pwedeng mag-dubbing. Kaso kailangan lang talaga. Dumaan pa rin tayo din sa proseso na ginagawa ni Pocholo Gonzales. So gusto niya makita lahat ng mga lahat ng mga voice talent, lahat ng mga gustong maging talent para nang sa ganun maisama niya rito. Dahil napakalawak din naman ng boses. Kumbaga napakalawak nito, hindi lang basta dubbing, meron yung commercial, meron yung mga pelikula. So maraming ganun. Kaya kung ako sa kanila, type lang nila yung Pocholo Gonzales o Creative Voices sa internet at doon marami na silang magkakaroon na sila ng lead para na sa ganun masimula nila yung career nila sa pagiging voice talent. Well, sa mga nandito na, dahil naturuan na kayo, nalaman nyo na yung lang, mahalin nyo lang yan. Ang dapat gawin nyo, huwag kayong magpalipat-lipat kung nasaan na kayo. Mahalin nyo yan. Tapos pag ibayuhin nyo pa, huwag kayong gumaya sa akin kasi ako pa bago-bago ako, palipat-lipat ako ng So natutunan ko sa buhay sa maraming panahon. Sana pala, ginaya ko na lang si Joy kasi hindi siya lumihis eh. Gumawa siya na dati, nung mga bata pa kami nasabi niya sa amin lahat ng mga plano niya. Kaso kami naman, hindi namin pinapansin, hindi namin inaano yun. Kumbaga, okay lang kami na okay, pero ganun kasi kuminsan tayo, di ba? Para kuminsan, yung hindi mo pa nakikita, parang hirap paniwalaan. So, siya, talagang napaka-positive niya. Pagdating ng 30 anyos, magiging milyonaryo siya, mga ganun, gusto niya magkaroon ng maayos na sistema itong voice talent. Gusto niya na magkaroon ng isang makilala ang mga voice talent. Gusto niya mabago talaga yung sistema ng ating sa voice talent kasi marami rin sa ating mga voice talent na kilala sa pagiging voice talent, napakarami na niyang mga character o mga ginampan ng mga role na sa radyo man siya o Pero kung minsan pag tumanda na sila, wala na, nawawala rin. So siguro, dumating din sa pagkakataon na maisipan ng bawat isa sa atin na magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo, at huwag na tayong maghiwa-hiwalay. Nagkakaroon tayo ng problema kasi dahil nagkakaroon tayo ng faction. Pero kung solid tayo, siguro napakalaki na mangyayambag natin sa industriya na ito. Tayo na nandito kayong mga bago, kayong mga ngayong mga kabataan, makaisip kayo ng paraan na pag sa future nyo, at least magkaroon man lang tayo ng security of tenure para nang sa ganun, o mapansin man lang yung mga ambag natin sa sining na ito. Ang mensahe ko lang na sa sa ating mga kababayan, syempre, sana kahit paano, suportahan nila tayo na o kaya makilahok sila sa atin para nang sa ganun ay makilala niyo yung industriya natin na yung mga ginagawa natin ay hindi lang basta naglalabas ng boses o nagsasalita, kundi meron din tayong mga sakripisyo na ginagawa. Oo, message ko kay Choi, hindi na ako speechless ako dahil talagang naabot niya na yung mga pangarap namin dati. Ganun pa man, kahit na naabot niya, sa kumbaga, kapag dumating na yung success sa'yo, hindi ka naman agad mag-i-stop eh. Ngayon, ang ginagawa niya na lang ngayon ay makatulong sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa Pilipino, na mailabas yung talento nila at maipakita sa buong mundo na mayroong kakayaan ng Pilipino o isang talento na may pagmamalaki natin sa kahit na sino. Kaya natin kung ano man yung ginagawa ng mga voice talent sa ibang bansa, kaya rin natin gawin dito sa Pilipinas. At kay Pocholo Gonzales, marami akong natutunan sa kanya. Marami siyang naibigay sa akin na ako lang talaga ang matigas ang ulo na hindi ko sinunod. Pero ngayon, nasa uli nga talaga ang pagsisisi. So, gusto kong magpasalamat sa kanya dahil kahit paano
matagal man ako nawala sa dubbing industry, bukas pa rin ang pinto niya para kahit papaano makabalik ako dito. At alam ko na marami pa rin kaming mga kasamahan na matutulungan niya pa rin gaya ko. Dahil naniniwala ako na ang hangarin niya talaga ay makatulong sa ating mga voice talent, kapwa voice talent. Kaya para kay Choi ang tawag namin sa kanya. Para sa iyo, Choi, maraming salamat sa iyo. At sana ay pangmatagalan na to ang pagsasama natin. At huwag kang mag-alala, nandito lang kaming mga voice talent o yung mga estudyante mo na professional na ngayon, ay nandito lang kami sa likod mo. At sino man ang gumigiba sa iyo, huwag kang mag-alala. Dahil alam ko na kahit maraming bumabati ko sa iyo o naninira sa iyo, nagiging matatag ka dahil nandito kami sa paligid mo. Hindi mo kayang bitiwan yung mga taong nangangailangan din sa iyo at humihingi ng iyong paggabay. Maraming salamat sa iyo, Choi, at more power. Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mong